Nagbigay ng reaksyon ng ilang kongresista sa naging takbo ng unang linggo ng impeachment trial laban kay VP Sara. Kulang daw kasi ang karga ng depensa. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni John Rizcalata ng Abante. Tinabla ni House Prosecution Panel spokesperson Representative Zia Alonto Adyong ang opening statement ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial nitong Lunes, July 6. Dito, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na malinaw na layunin ng paglilitis at paratang laban sa bise ay para patalsikin ito na inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Giit ni Adyong sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, hindi maaaring maging sangkalan ang natanggap na boto ng bise noong 2022 elections para makalusot sa pananagutan. But if you try to flip that and put it into the context of accountability, the 32 votes also mean 32 million trusts. And she was voted in office with a kulatilla that she cannot be absolutely immune to all other violations, to all crimes, right? The 32 million votes does not go with it absolute immunity, right? Pumalag naman si Adyong sa pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na siya pa rin dapat ang mag-authenticate sa umano'y video ni VP Sara na nagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa halip na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. The purpose of authentication is that Mr. Calilong's job is to make sure that the video, the Zoom video, which was broadcasted online, and you can actually grab that anywhere you want on YouTube and anywhere, any platform, social media platform, is to make sure that once they start the preliminary investigation, they will be ensured that every single word uttered by the Vice President will be uttered by her. Ayon sa House Prosecution Panel spokesperson, si NBI Regional Director Jeremy Lotok naman ang sasalang sa Lunes para patunayan ng mga testimonya ni Calilong habang ipepresenta rin si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na umano'y nasa loob ng kaparehong kwarto nang sambitin umano ng Vice Presidente ang mga assassination threat laban sa first couple at kay Romualdez. Samantala, sa programang Politico Talks, pinuna naman ni House Deputy Speaker Janet Garin ang pagtugon ng defense team ni VP Sara sa mga alegasyon ng grave threats. Ang ikinagugulat ko lang kasi dapat nga sana i-refute or sabihin hindi totoo, walang threat na nangyari. Pero napupunta sa justification, bakit nagkaroon ng threat? No? So ito naman, sa labas syempre ang daming usap-usapan, pero siguro ma-impeach man o hindi, sa pananaw ko bilang nanay, ang magandang mapag-usapan dito tama ba yung magbanta? Nirerespeto rin daw ni Garin ang desisyon ng bise na di sumipot sa trial, pero ito raw sana ang best venue para sumagot sa mga alegasyon. Para sa Agenda Weekend, John Rizcalata, Abante.